Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw sa inyong lahat. I don't know kung umaga ko ma-upload to or gabi, diba? Ito na yung part 2 nung Justin analysis natin. Kasi maganda yung maganda yung feedback eh. Naka 100 view ako nung premiere. So ibig sabihin marami talagang interesado na matuklasan yung katotohanan sa Justin na to. Ito take note walang nagtitip sa akin, wala akong nakakausap na kahit sino. Ang ginagawa kong analysis ay pure na nasa video lamang. 'Di ba? Nasa video lamang. At lahat ng sasabihin ko dito objective. When I say objective, kung ano yung nakikita nyo sa video, yun din na nakikita ko. Wala akong iimbentohin, 'di ba? Mga kababayan ko. Pero basa tayo ng mga comments kagabi regarding just sa Justin bullshit na video na yan. Gusto kong sagutin yung mga mga nandoon eh. 'Di ba? Doon tayo sa mismong mga busher lang. Yung mga supporter, salamat po sa mga nag-support. Pero mas importante sa akin yung feedback ng mga bobo. Kasi yun ang gagamitin ko para sagutin yung mga tanong ni. Diba? Hello, shout out user. Ano name nito ni user? Si John Jerry Cortez, hello. Sabi ni Sir Vongrel, panoorin mo yung pinakauna bungo para mas lalo maintindihan kung paano niya nakakausap. Paki-send po yung link nung pinakauna. Hindi ko po alam kung alin yung pinakauna eh. Si Jericho Bobo, akala ko ba nagsasawa ka na sa akin, Jericho Bobo? Paki-shoutout daw si Ma'am Utin. From Japan, di ba? Si Ma'am Malu Walker, hello. Shelo Jacob, hello. Ma'am Maricel DG, shout out po. Si Ma'am Mariwel, anong name nito? Baka magkamali ako eh. Hindi kasi lumilito yung pangalan ng channel. Ma'am Mariwel Nungay, hello po Ma'am Mariwel Nungay. Sir Arnold Mapola, na-shoutout na kita. Sir Edwin Nabales, shoutout. To, sabi nung bobo na to ni anong name nito ni bobo? Diba? Si Escobel R. Diba? Sabi ni Bobong Escobel R, halatang may galit ka kay Kuya Red, gagawa ka ng content, wag kang manira ng kapwa Pinoy. Prove it na naninira ako. Prove it. 'Di ba? Prove it na naninira ako. Mabigat na paratang yan lagi na tatanggap ko eh, yun naninira men eh. 'Di ba? Prove it. Naninira ako. Kung may batayan ka sa sinasabi mo na naninira ako, sige, magpa-public apology po ako pagka napatunayan yung nanira ako. 'Di ba? Kung nanira ako, 'di ba, magpa-public apology ako. Ngayon, kung hindi mo mapapatunayan na naninira ako, mali ka. Napaka-toxic mo, pre. Ipagpalagay na natin planted siya. Kaya mo rin ba Bakit, 'di ba, ang layo na itong sagot ng bobo na to, men eh. 'Di ba? Pagpalagay natin, sige, scripted. Kaya mo rin ba mag-solohan? Ngayon, ito let's say hindi ko kaya mag-solohan. Naging totoo na ba yung video ni Kuya Red? Hindi pa rin eh.
Hindi ko nagigets bakit bakit kailangan gawin ko yung ginagawa nila. O ikaw, sinasabi mong toxic ako, kaya mo rin ba mag-react? Mag-react ka nga, baka mas magaling ka sa akin, men. Di ba? Pwede ko ba ibato sa'yo yun? Na ikaw nga rin, mag-react nga rin, men. Ano ba? Di ba? Hanggang kailan ba matatapos yung kabubuhan na yan? Kaya mo, hindi ko kaya mag-solo Ghost Hunt. So, ano ba? Correct na ba yung video ni Kuya Red? Wala na bang mali doon? Pagka hindi ko kayang di ba? Patangahan na lang tayo, men eh. Halimbawa, nanonood ka ng basketball, di ba? Ngayon, si LeBron James, tumira ng sa 3-point line, hindi shumot. Sasabihin mo ngayon, sablay si LeBron James. Sasabihin mo, kaya mo rin bang maglaro sa NBA? Hindi ko kaya maglaro sa NBA, pero alam ko, sablay yung tira ni LeBron James. Diba? Walang bearing, men. Diba? Mga mga sagot ng bobo. Hello, Ma'am Grace Banto. Joel Bayan, hello. Ma'am Lloyd Loretta, hello. Ma'am Imelda Suganov, hello. Ma'am Ronus, ma'am ba to? Sir, sorry ha, hindi ko po alam eh. Ronus TV, si Sir Ronus TV, hello. Ma'am Estelita Los Angeles, hello. Ano ba ang name nito? Ito, De Los Angeles pala. Hello, Ma'am Estelita De Los Angeles. Ma'am Ani Takda. Hello, Ma'am Ani Takda. Tsaka Ma'am Ami Gracilia. Kamusta po? So, proceed tayo dito sa video ni Kuya Red. Diba? Naka 6 minutes din ako doon. Dito na tayo sa video ni Kuya Red. 1 hour to, pero ang kukunin lang natin yung mga highlights ng video. Diba? So, i-play na natin to, mga men. May mga bagay dito intro pa pala to, intro. Na hindi kaya. Ang title ng video na to ay Binalikan Ko Ang Kawayanan. Nakausap ko si Justin ng Itim na Engkanto. Ito ba yung Ito ba yung first time na nakausap niya si Justin? Kasi binalikan niya lang kawayanan at nakausap niya yung paki-confirm sa akin ito ba yung first time, or kung alam niyo yung video na first time niyang nakausap si Justin, paki-pasa sa akin. Paliwanag, nagsusumamo dahil sa demonyo. Kaya andito tayo para kausapin sila, para gabayan sila papunta sa paraiso. Kaya samahan niyo ako para tuklasin natin ang mundo ng mga spirito. Hello mga idol, good morning. Ito na po ang lingkod si Kuya Red. Yung ngiti ni Kuya Red. Okay, so mga idol, nagre-ready tayo today. Kasi mamayang gabi, babalik po tayo sa May Kawayanan. Alright? So maraming nagsabi, huwag ka nang bumalik doon. Pag bumalik ka, huwag kang mag-isa. Titingnan natin mamaya kung mayroong sasama. Pero natitiyak ko mga idol na wala talaga na sasama. Dahil nga natatakot sila dun sa area. Maraming nagsabi, maraming nagre-request. Maraming nagsabi, maraming nagre-request. Na yun, pag dumilim na. Okay? So, yun. Nagre-ready tayo. Kasi nanaginip ako kagabi. Ang sabi sa panaginip ko, bumalik ka dito, mayroon kaming mensahe na iano sa'yo, na sasabihin sa'yo. Napakagaan ng ko mga idol, friendly yung feeling ko during that dream kagabi. So hindi ako ng dalawang isip. Paano kaya siya nako-contact through panaginip? Ako hindi ko naman alam yung sistema na yan eh.
may mga nagsasabi, maraming nagre-request na minsan daw pagka sa kaluluwa nangyayari yan eh. Let's say yung tatay ko namatay, ano. Tapos matutulog ako, mapapaniginipan ko siya. Pero sa Encanto, I don't know, ano. Hindi, siguro dahil nakapunta na si Kuya Red doon, nagkaroon na ng connection sa kanya. Diba? Ganun ba? Yung pakidiscuss nga sa baba. Gusto ko pong malaman. Gusto ko pong Babalik ako mamaya doon. Okay? So, nagre-ready lang tayo mga idol ng mga gamit natin. Okay, so, eto. Si Amanda, naka-ready na rin kahit putik-putik. Umulan kasi. Yan. Tapos, eto mga idol, grabe. Hindi po ito, advertisement ha. Bilib na bilib lang ako dito sa Dohan mga idol. Dohan yan, no? Yan. So, when it comes to kung sino yung may mga motor at nagbabalak bumili ng Dohan talaga yung according to my research Dohan ang pinaka durable at pinaka durable talaga. Okay? So, yun, papakita ko lang sa inyo yung nasa loob ha. Yan. Magandaan nito mga idol, hindi mababasa yung gamit mo. Idol, pag nagta-travel ako tapos nakabag, basa yung nasa loob doon. Ito, this is not a paid advertisement, no? Yan, inaano ko. Pero paparinig si Kuya Red. Para mapansin ng masayang masaya ako. Yan. Manufacturer. Naghanap ako ng naghanap tayo ng pinakamura, 'di ba? Doon na tayo sa doon na tayo sa mismong Explore. Top box. Okay? Sobrang ganda. Tapos, pwede ka rin bumili. Halimbawa, pwede mo rin kargahan to sa ibabaw. Bili ka lang nung parang yung lubid na merong hook sa dulo. Marami ang ganyan binibenta. So, pwede ka na maglagay dito. Yan, dito ko ilalagay kasi yung duyan ko. Meron akong duyan. May duyan ako na binili. Yan, para kahit saan tayo makarating, may duyan. Hanap lang tayo kung saan isasabit. Okay, so mga idol, kita-kita tayo mamayang gabi ha. Pupuntahan natin yon. Nakakatakot man, nakakaba, pero kailangan kong puntahan kasi para makatulong naman tayo sa side ng mga Encanto. Alam ko naman wala silang masama na intention. Tama ng kwentuhan, diretso tayo doon sa mismong video. Diba? Dito sa mismong ni Kuya Red. Commercial pa. Commercial. Binila. Bebas. Yung mga idol, nag-iisa lang tayo, no? Notice ganito, objective observation to, Notice, sinasabi ni Kuya Red, nag-iisa lang tayo, diba? Isa sa mga technique yan para talagang itanim nyo sa isip nyo na mag-isa lang talaga si Kuya Red, diba? At yan ang panghahawakan nyo all throughout this video. Hindi ko sinasabing mali yun, pero kapansin-pansin niya na hina-highlight niya na mag-isa lang siya. Well, tama nga naman kung talaga mag-isa siya, pero isa sa way yun para bigyan kayo ng false sense of understanding sa nangyayari. Na iisipin nyo, mag-isa pa nung may mag-isa lang naman talaga siya, di ba? Mukha ba akong kontrabida? Wala tayong choice. Dito tayo dadaan sa Mama Mary. Kasi pinagbawalan na kasi mga idol na doon tayo dumaan sa sa may sapa. Shortcut sana yun. Isang oras sana. Forward. Panahon kung doon tayo sa mga most replayed. Tandaan lang tayo mga idol. Dito tayo sa most replayed. Pag hindi ko pupuntahan ito, okay? So tara na. Andyan naman kayo, ba't ako matatakot? Yan. Grabe mga idol, oh. What? Ano yun? Si Justin na yun. Oops. 2 oras kalahati tayo naglakad mga idol. Sure?
2 oras at kalahati, Kuya Red? Sure? Hindi, accurate ba yon? Just imagine, 2 oras at kalahati ka maglalakad sa dilim? Hindi, kayo mga ano, naniniwala ba kayo? 2 oras si Kuya Red na naglakad? Di ba may cut ba to, mga men? May cut ba yan? Hindi, gusto kong ma-make sure kung nag-cut ba si Kuya Red dito. So, ito yung, dito nag-start yung video. Lalakad siya, no? Daan dun sa May cut ba to? Sino nakapanood nito? Cuelibas. Wala tayong choice. Dito tayo dadaan sa Mama Mary. Parang hindi naman yata nag-cut to eh. Nag-cut ba si Kuya Red? Ayun na yung... Oh! Ba't nakabukas yan? Nakabukas siya, mga idol. Maganda dito ngayon kasi ang lakas ng flashlight natin. Para nasira yung sign na bawal na dumaan doon. May cut. Sana isang may cut nga, di ba? Pero naniniwala ba kayo na ano? Na 2 oras siya naglakad? Just imagine, maglalakad ka 2 oras, gabi. Hindi ko naman sinasabing imposibleng mangyari yon, pero minsan exage si si Kuya Red minsan magkwento, naalala niyo yung tumatakbo sila, 'di ba? 10 kilometers daw yung tinakbo, men. Come on, 'di ba? Yung dun sila sa may parang gubat yun eh. Tapos sabay-sabay sila nag-cut. 10 kilometers yung hindi ko dinidebunk yun na 2 oras siya naglakad. Pero kayo, 'di ba? Kaya nyo maglakad ng 2 oras sa gabi tapos ganyan, men? Nai-imagine mo ba kung gaano katagal, Kuya Red, yung 1 oras? 2 oras makakapanood ka na ng isang movie nun eh. 'Di ba? Ilang minutes ba yung Infinity War? Infinity War. 2 hours and 29 minutes ang Infinity War. 'Di ba? 2 kalahati ang Endgame ba? Endgame. Sino nakapanood ng Avengers Endgame? Ilang to? 3 hours pa lang Endgame, masyadong Yung na lang, yung Avengers na lang. 2012. Yung runtime niya. 2 hours. 'Di ba, just imagine nanood ka ng ng Avengers? 'Di ba? Nanood ka ng Avengers, naglalakad ka. Just imagine kung gaano katagal ka nakaupo sa sinihan noon pag pinanood mo yon, or pag nanood ka bago ka matulog. 'Di ba? Naglalakad si Kuya Red ng ganong katagal. Come on. Hindi, nagigets nyo ba ibig ko sabihin yung yung pagka malayo sa realidad nun, 2 oras. Hindi ko sinasabing imposibleng mangyari yon, pero come on. Come on. What? Ano yun? Pwede siguro yung pag-i-explore 2 oras, pero yung paglalakad papunta doon 2 oras, men. Di pagbabalik ka dyan 4 hours uli. Makaka 4 hours ka na pala. Oops. 2 oras kalahati tayo naglakad, mga 2 oras kalahati pa pala. Kasing tagal pala ng sino nakapanood ng dito, Infinity War ng Avengers. Nahiya pa nga ako dun sa Avengers dahil ang pagkakarinig ko 2 oras eh. Pero yung yung Avengers Infinity War, 2 hours and 20 minutes yun eh. So mas matagal pa doon yung yung nilakad ni Kuya Red. Inuulit ko hindi ko sinasabing hindi totoo,
Pero kayo, naniniwala ba kayo? Tinatanong ko kayo, naglakad si Kuya Red ng 2 oras at kalahati? Come on. Okay. Tapos meron pang 30 minutes to 40 minutes tayong lalakarin. Tamo, meron pa pala, men. Meron pa pala, may 30 minutes at 40 minutes pang additional. Punta doon sa may kawayanan. Pero ang total lang ng video ni Kuya Red, 1 hour. 1 oras. Pero 2 oras siya naglakad at hindi, nakita naman natin kanina may cut, di ba? Then malay mo ang tinutukoy niya bago niya mapuntahan kung saan siya nag-start. Ito ha, binibigyan ko ng lusot ha. Malay mo ang tinutukoy ni Kuya Red, naglakad siya hanggang dun siya makapunta kung saan siya nag-intro. Then pagdating doon, may 30 minutes to 40 minutes pa. Pero kayo pa rin, maniniwala pa rin ba kayo doon? Ito yung may shortcut sana. Kaya lang pinagbawal na. Grabe mga idol, no? Shoutout kay Idol Nailig Navides. Mukhang malaki-laki nun Ika Grace Tensay. Ma'am Connie Reyes. Grabe oh. Uy, palakwahas. Yan mga idol. So, andito na yung ilog. Okay. Wow. Ano yun? Ito yung mga idol, sobrang lakas ng tunog, parang barel. Hindi na-capture ng camera. Diba? Hindi daw na-capture ng camera. Doon sa video may narinig ba kayo? Wala, di ba? O malay mo naman may third eye si Kuya Red, di ba? Malay mo may third eye si Kuya Red. Na yung tunog na yun, spiritual yun. O, binibigyan ko na ng lusot ha. Baka sabihin nyo, kontra na naman ako, di ba? Baka malay mo spiritual yung tunog ng barel, na parang barel. Lakas na. Pero alam nyo, meron din dito dito sa tama, pakinggan nyo, tutunog ha. Oh, narinig nyo? Ang lakas, di ba? Kaya lang hindi na-capture sa camera ko Ano ibig ko sabihin? Kaya kong gawin yun. Ito ha, pinapakita ko sa inyo yung mga bagay na nangyayari sa camera. Hindi ko sinasabing fake ito ha. Hindi ko sinasabing fake to make things clear. Pero gusto kong buksan nyo yung isipan nyo na yung ginagawa ni Kuya Red dyan ay kaya ko rin gawin dito. Kahit nakaupo ako dito. Kaya ko magpanggap na may tumunog dito na barel na hindi nyo maririnig, na pwede ko sabihin sa inyo na na may narinig ako dito kaya lang hindi na-capture sa camera. Pwede ko sabihin dito. 'Di ba? Parang ang lamig dito sa kinatatayuan ko ngayon or sa kinauupuan ko ngayon, ang lamig dito. 'Di ba? Navi-verify nyo ba? Nararamdaman ko? Hindi, di ba? Pwede ko rin lang sabihin yun. Kahit na init ako dito, pwede ko sabihin na nilalamig. Nagigets yung ibig ko sabihin, men? Di ba? Ang mga sinasabi ni Kuya Red ay hindi verifiable. Walang there's no way of knowing kung totoo o hindi ang sinasabi niya. Ngayon, kung totoo, hindi ko alam. Kung hindi totoo, hindi ko rin alam. Di ba? Pero binibigyan ko kayo ng hint. Di ba? Kung nasa inyo yan kung maniniwala kayo, men Pero titimbangin natin dito sa video na to kung ano dapat talagang paniwalaan o hindi. 'Di ba? Unang-una, yung sinabi niya, 2 oras siya naglakad at may additional na 30 to 40 minutes pa. So, 2 oras at kalahati pa pala, So, almost 3 hours ang nilalakad ni Kuya Red. Kayo ba? Maniniwala ba kayo doon? 'Di ba? Inuulit ko hindi ko sinasabing imposibleng mangyari yon. Pero kayo, maniniwala kayo pag lalakarin nyo si Kuya Red ng 3 oras mahigit? Or exaggeration yon? Ngayon, pagpapasok tayo doon sa exaggeration, tinatanggap nyo na manloloko si Kuya Red. Diba? Ngayon, kung pipilitin nyo sa sarili nyo na kaya ni Kuya Red na maglakad ng 2 oras at kalahati at additional na 30 to 40 minutes, talagang naniniwala kayo kay Kuya Red. Lakas nun mga idol.
Yung baril. Ang lakas nun mga idol. Yan. So mga idol, ito yung lalakarin natin papunta doon. Hindi tayo pupunta doon kasi ibang direksyon yon. Dito tayo papunta, parang pabalik doon. So dito magi-start yung 30 to 40 minutes na paglalakad. Okay? Yan. Iharap ko lang yung camera. Yan mga idol. So maglalakad lang ako, ikakat-kat ko yung camera ha. Yun dun tayo magkakaroon ng problema. 'Di ba? Pag ikakat-kat yung camera, 'di ba? Doon na papasok yung... Hindi ko na sinasabing mali 'yon, ano? Kasi sinasabi ko din naman 'yan eh. Kapag walang kwenta ang pinapakita sa video, 'di ba? Pwede niyo na i-cut 'yon. Kaya lang yung pag-cut ng camera, marami pwede kasi mangyari between those cuts eh. 'Di ba? For example, ito mga kababayan ko, bibigyan ko ng example. 'Di ba? Dito sa kamay ko, 'di ba? O dito. Dito na lang sa daliri ng ano nito. May ano dito, may lilitaw ditong plastic na cup. Plastic na na something. Hindi pala. May nakita ako eh. 'Di ba? Dito sa daliri na 'to, may lilitaw dito na na tape. Dito sa daliri na 'to ha. Oh. Magic ha, magic. Magkakaroon ng tape 'yan. Hop. 'Di ba? Magic, nagkaroon ng tape. 'Di ba? Nagkaroon ng magic nagkaroon ng tape. Pero kinat ko kasi yung video na 'yan. Ito yung original na footage kung paano ko ginawa yon. Kinat ko yung time na kinukuha ko to at nilalagay ko diyan. 'Di ba? Ito yung original. Dito sa daliri na to, may lilitaw dito na na tape. Dito sa daliri na to ha. Oh. Magic ha, magic. Magkakaroon ng tape 'yan. Hop. Di ba? Magic, nagkaroon ng tape. Di ba? Ano ba ibig ko sabihin? Kasi between those cuts, pag may nawala doon, hindi na natin alam kung ano talagang totoong nangyari. Kung 30 minutes ba siya naglakad doon o hindi. Pwedeng naglakad lang siya ng 5 minutes, 3 minutes, 'di ba? At pinalabas niya ng Hindi ko sinisiraan ha. Pinopinpoint ko sa inyo dito yung mga possibilities. Dahil unang-una proven talaga na fake naman talaga tong Justin na to eh. Doon sa unang video natin, 'di ba? The way sila gumawa ng nila, ng script nila, halatang halata amin eh. 'Di ba? Ngayon ini-explain ko na lang sa inyo kung paano may possibilities na yun yung ginagawa ni Kuya Red. Parating tayo doon sa may kawayanan. Okay? So kita-kita tayo. 'Di ba? Nag-cut na siya. So, kayo mga mga fans ni Kuya Red diyan, 'di ba? Ako hindi ko rin alam. Totoo ba na 30 to 40 minutes ang nilakad niya noon? Nag-cut siya eh. O kung totoo 'yon, anong pinanghawakan nyo? Yung sinabi lang ni Kuya Red. 'Di ba? Yan mga idol ha. Idol ko ni Reyes. Talagang no? Idol Eka Grace Tensai. Grabe yung mga bato. Lalaki oh. Dito na tayo sa may Magdadala sana ako ng natin. Mamaya gagamit tayo ng spirit box. Magdadala sana ako ng natin. What do you mean spirit box? Yung ghost ray bigat. Diba? Biglang sumikip pa ilalim ng dibdib. Kaya tatanong nyo, mabe-verify nyo ba yun na talaga sumikip ang ilalim ng dibdib niya? Ako din, pwede ko sabihin na sumikip ang ilalim ng dibdib ko. Mabe-verify nyo ba na totoo na sumikip ang Another one. Pwede ko rin gawin yung ginagawa ni Kuya Red. Di ba, men? Ayo ba yan? Los Antipatris Benedicti. Los Sacraset Mihilox. Nung Quam Dracoset Mihidox. Quadretro Satana. Nung Quam Suadi ni Ivana. Sont Malaquelivas. F. Sevenina.
with us. Lord God, send me your angel, Lord. Send me your protection, Lord God. Kaka-disgust, ano, gumagawa ng fake video tapos naggagaganyan-ganyan, di ba? Disgusting. Ikaw na sanang bahala, Ama. Protektahan mo ako, Lord. Send me your circle of protection kasama yung mga anghel, Ama. Disgusting! Ikaw na po ang bahala, Lord God. Fuck! Ayoko marinig yung ganyan. Gumagawa ka ng faking video tapos ano, Andito po gumaganyan-ganyan ka. Leche. Hindi po para makipag-away. Inuulit ko ha. Hindi ako banal ha. Hindi ako banal. Pero disgusting. Diba? Dinadamay mo yung Diyos sa kalokohan mo. Andito po ako. Dahil po, pinapunta nyo ako. Kaya sana man lang, wag nyo po, alisin nyo po itong nilagay nyo sa akin ngayon. In the name of Jesus Christ, in the name of the Holy Spirit, in the name of God the Father. Diba, pagka ganyan, diba nag ano siya ng ano, ng, ito ha, another loophole dito sa video na to. Diba nag-prayer si ano, si Kuya Red nung ano, St. Benedict's prayer. Tama ba ako? Ulitin nga natin. Maraming St. Benedict's Christ alone. Send me your mamaya gagamit. Okay? Humihila ng energy yan. Ako, pinuntahan nyo ako sa panaginip. Kailangan ko daw pumunta dito. Yan. Nag St. Benedict's prayer ba si Kuya Red kanina? Naaluminigan ko eh. Anyway, iyan natin. Sabi nga nila mga idol, pag yung mga kaluluwa gusto magparamdam sa'yo. Wait, ano ba yung pinupuntahan dyan? Kaluluwa ba yan o engkanto? Unang-una kong kaluluwa, paano nagkaroon ng kaluluwa yan? Ang isip ko, if may kaluluwa dyan, may history dapat dyan eh. Ano ba yung pinuntahan natin dyan? Engkanto ba yan o kaluluwa? Di ba dito pa nga lang, di ba red flag na to? Kaluluwa o engkanto ba yung pinuntahan? Hindi, mga bobong tagahanga ni Kuya Red. Ano ba yung pinuntahan niya dyan? Ba't may kaluluwa na dyan? At kung may kaluluwa dyan, ano ba history ng lugar na yan? May namatay ba dyan? Humihila ng energy yan. Pag nakabuo na yun ng energy, yun yung ano, aakyat, yung EMF, electromagnetic field. Makakabuo sila ng electromagnetic field. Ano makakabuo ng electromagnetic field? Eh, ang multo electromagnetic field na talaga yun. Yan ang ano, theory pa nga lang yun eh. 'Di ba? Hindi sila makakabuo. Yun na talaga sila. Okay? Yan mga idol, no? So, pero sa mga bobot tanga-tangang tagahanga nito, maganda kasi pakinggan yun eh pag nagbibigay ng trivia si Kuya Red eh. 'Di ba? ito yun. Yan. Tapos, magdadala sana ako ng ano natin. Mamaya gagamit tayo ng spirit box. Magdadala sana ako ng ano natin. Spirit box si Kuya Red. Bigat. Ito na yung drama, no? Ay, andito po ako. Dahil po, pinapunta nyo ako. Kaya sana man lang, wag nyo po, alisin nyo po itong nilagay nyo sa akin ngayon. In the name of Jesus Christ, in the name of the Holy Spirit, maraming disgusting. Itong pinakaibabaw ng tiyan at ilalim ng dibdib. Yan, nagsasalita na nagsasalita. Okay? So, sandali lang mga idol ha. Bakit hindi niya binabasa yung mga sinasalita doon sa ghost tube niya? Bakit hindi niya binabasa?
Mga idol, binanatan ako ng mas mabigat. Kaya napahinto ako. Ininstrakan ko muna. Yung kasama ko. Joke lang ha, joke lang. Mamaya seryosohin nyo Hindi na ko naman. pwedeng ipakita kasi yung... Hindi ko pwede ipakita kasi nga, ini-instructan ko yung kasama ko anong gagawin niya. After nito, yung nag-cut siya at may nangyari dyan, di ba? Alam na. Di ba? prayer na yun sa camera mga idol. Kaya pasensya na. Kailangan kong gawin yun. Okay? Ano natin yung pinakamalakas na protection prayer. Pero hindi ko pwedeng banggitin sa camera. Pasensya na talaga. Okay? So, mga idol, eto sabi niya nakikita kita. Kaibigan kami. Sabi niya kaibigan kami. Ito ha. Alam nyo kung paano ko nasabing peke ito? Sentence yung binibigay men eh. Usually kasi ang binibigay ng ng spirit box. Spirit box ng ghost tube, word lang. At usually may translation dapat sa baba 'yan. 'Di ba? If random word 'yan. Feeling ko uploaded yung yung sentence na 'yan. Kami ay kaibigan. Feeling ko lang naman. Alam nyo kung bakit? Inimbestigahan ko na yung kung paano nagwo-work yung na yan eh. Katulong ko pa si Dan Hill nun. Wait lang ha, ipapakita ko sa inyo. O yan ha. Kung makikita nyo mga kababayan ko, ito yung disclaimer dyan sa disclaimer or kung ano pa man to. Intro ito nung nung ghost tube eh. Nakalagay diyan, add your own words. 'Di ba? Pagka i-expand mo yung dictionary kasi kapag dinownload mo yung ghost tube na yan, 50 words lang nandiyan eh. 'Di ba? Ay no. Kasi pagka binayaran mo ng full yan, 'di ba? May karapatan ka nang mag-add ng 50 words pa. 50. Yan pwede ka mag-add ng sarili mong ng sarili mong words diyan eh. So kung nilalagay ni Kuya Red, ano ang indication na yan ay inad lang ni Kuya Red? Wala kasing translation yan eh. Dapat may translation yan. Tama ba ako, Kuya Red? Yan kung makikita niyo yung na walang translation Papakita ko sa inyo yung may translation Diyan ko rin na booking si Maestro Ozzy eh, nung nagmumutyahan siya na in-upload niya lang yung yung words do sa ghost tube niya. Ito yan eh. Tingnan mo ha. Hanapin natin yung ibang videos ni Kuya Red na gumagamit siya ng ghost tube. So ito, may nakita ako isang video ni Kuya Red. Ang title ng video na to, gumagamit din siya ng ghost tube eh. Ang title ng video na to ay Tinulungan ko ang kaluluwa ni Francis at Ricky. So ito yung title ng video. Tingnan niyo yung difference ng pagka may lumabas na word. Diyan. Pwede sila makipag-usap sa atin. Ayan, may lumabas na word sa panaginip. 'Di ba kung mapapansin nyo, pag lumabas yung word diyan, may translation dito na na English. 'Di ba? Ibig sabihin stuck yan. Stuck word yan. Pero dito sa binalikan niya, walang translation 'Di ba? What does it say to you? Uploaded itong words na to si Kuya Red na naglagay niyan. Kasi pwede ka maglagay ng words pagka pagka full version ng application ang ginamit mo eh. Ayan 'Di ba? Nakikita nyo ba 'yan? Si Dan Hill ang nag-investigate niyan. Kaya kung nagtaka nga ako nung ginamit ni Maestro Ozzy yan, nagsasalita ng ako ang gabay ng iyong mutya. Gumanon yung ghost tube. Tingnan mo ha. Paano nangyari yun? Stuck words lang yun nandyan. Ibig sabihin nag-upload siya noon. At wala ring translation yon. Tingnan mo, punta tayo doon sa video ni Maestro Ozzy. Hindi, gusto ko pong I don't know kung mauubos ang oras natin dito. Wala akong pake.
Kailangan talagang malaman nyo at maintindihan nyo kung paano nangyayari. O doon tayo kay Maestro Ozzy. Sorry mo ba? Sa pangalan ni Jesus. Gumagamit din siya ng ghost tube niyan. Bili mo kapre, ghost tube. Ito ang ito pa isa sa fake na makikita mo. May third eye daw siya diyan. Pero gumagamit siya ng ghost tube. Kaya naman palang kausapin ng true third eye. Gumagamit ka pa ng ghost tube. Ano ba? Ayan po yan mga kapatid. Ayan po yan mga kapatid, tuloy mga kamaestro. So, abangan natin yung message. Kasi kumakain pa yung kaibigan natin kapre mga kamaestro eh. Kumakain pa yung kaibigan kapre. O, kita mo ha. Pag nakita yan, tiyuhin. May translation sa baba. Uncle. Diba? Tiyuhin, uncle. Ibig sabihin, stock words yan. Pero pag lumitaw na yung Okay. Nanangalain kanina mga kamaestro sila sa pamagitan ng aking karunungang panalangin kanina mga kamaestro, sumama na sila at ngayon kukunin na natin. Kinausap na ako ng kapre, nakausap ko sila sa pamagitan ng aking karunungang regalo sa akin ng Diyos, ang aking third eye. So, diba? Nakausap niya na daw yung kapre sa regalo ng Diyos sa kanya na third eye, pero gumagamit siya ng ghost tube. Same ito na nangyayari kay Kuya Red eh. Nakakausap niya si Justin. Diba? Yung kagabi na video natin, nakakausap niya si Justin na hindi natin naririnig, pero gumagamit pa siya ng ghost tube. Diba, men? Katulad na itong manluloko na to, gumagamit daw ng third eye, pero gumagamit din siya ng ghost tube. Hindi, huwag ka na mag-ghost tube, i-third eye mo na lang. Ano ba? Mas accurate pa yung third eye mo. Pero daw kunin yung yung mutya. Hanapin na natin. Hanapin ko yung part na di ba nakikita niyo may translation pag stock footage yung stock footage, stock word yung ginagamit, may translation kasi naka-program yun eh. Tingnan niyo pag uploaded yung yung word na lalabas. Ito naman yung isa hinintay ko hinanap ko lang eh. Pero re-reactan ko, i-revisit ko to. Na-reactan ko na to before eh. Itong ginawa ni Maestro Ozzy. O ito, just imagine full sentence. Ako ang gabay sa mutya mo. Tapos walang translation sa baba. Diba? Nakikita nyo ba yan? Ayan ako ang gabay ng mutya mo. Tapos walang translation dito sa baba. O anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, uploaded yan. Yung word na yan. Na-manipulate ni Maestro Ozzy yung lalabas doon sa ghost tube niya. Diba? Mga men? Nagigets nyo ba ibig ko sabihin? Kaya pag may lumilitaw sa ghost tube ni Kuya Red, hindi ko sinasabing totoo ha, pero may possibilities na in-upload niya yung words pag walang translation. Kasi pag English yung pagka may translation, dapat may pagka halimbawa nagbigay ng stock words, dapat may translation sa ilalim yan eh. Ito wala, 'di ba? O ngayon pagpatuloy natin to, katulad nito may nilagay kami ay kaibigan, tapos wala naman translation sa baba. Ibig sabihin uploaded yung word na yan. 'Di ba? Ako nagsasabi ako ng facts dito. Kayo, 'di ba? May possibilities na pwede ka mag-upload ng words diyan. Mali ba yung sinabi ko? 'Di ba, mga men? Kita. Kaibigan kami. Sabi niya kaibigan kami. Kung magkaibigan tayo, sino yung naglagay nun? May masamang spirito ba dito? Sabi tabako. Sabi niya tabako. Tamo? Tignan mo ha. Yung word may translation. 'Di ba? May translation yung word then nung lumitaw yung tabako. Justin, sabi niya tabako. Wala nang translation. Justin. Hindi ko alam kung ano niya. Tamo, flame. May translation uli yung flame. Pero pag yung mga niya,
Yung kasama sa storya niya, walang translation. Ibig sabihin, uploaded words yan. Hindi, sa bagay, name naman yan, ano? Baka mamaya pag name talaga, wala naman talagang translation ng name. Diba? Pero kaduda-duda min eh. Justin. Tapos katulad niya, no, nakikita nyo may translation sa baba pag yung mga words na ano. Kung ano niya, flame. Sabi niya tabako, mga idol. Matay yung balahibo ko. Okay, move on tayo, move on. Hindi tayo matatapos nito. Tumatay yung balahibo niya sa pamimeke. Ito yung doon na tayo sa ano. Motion sensor ball natin, mga idol. Isa dyan, isa dito, tapos isa doon. Okay? So eto, sa hindi pa nakakaalam, ito po ay bola. Pag ginalaw mo yan, umiilaw yan. Okay? So yun yung anuhin natin sa kanila mamaya. Sabihin natin, baka pwede nilang pagalawin. Doon na tayo sa mismong ano. Kanina, mga idol, doon na tayo, yung nasa isa. na-explain ko na yung sistema ng ghost tube, ba? Doon na tayo sa ano, sa mismong ano ni Justin, yung may kakatuwang pangyayari dito eh. Kasi puro ghost tube ano na lang to eh, sensor eh. Ghost tube session pala, sorry. I-add ko lang habang sinisweep ko yung video, napansin ko paulit-ulit na lumalabas yung word. 'Di ba? Yung Justin paulit-ulit din eh. I don't know, siguro pwedeng palusutin na hindi, pinapaalam lang yung name. Pero dito kasi sabi tabako. Kasi dito, lumabas uli yung kami ay kaibigan. Diba? Lumabas uli yan, men. Kaibigan. Ano yun? Gusto ko lang i-take note nyo, pati yung Justin paulit-ulit din na lumalabas. Lakas oh. Kung meron mga income. Diba? Ibig sabihin, namamanipulate talaga yung ghost tube na yan. Hindi, pinapa-take note ko lang sa inyo. Baka maisip nyo na may something na mali doon. Pero babalik ako, isi-sweep ko uli doon sa time na kinuha ng Encanto yung camera niya. Wait lang So dito sa part na to, may nangyari. Gusto nyo bang makipag-usap? Ano ba yung dahilan? Ano ba yung parang may umano dyan sa mga kawayan? Ano ba yung dahilan? Bakit nyo ako pinapunta rito? Sarado. Anong ibig sabihin nyo ng sarado? Kapag hindi niya magamit yung word na lumalabas, tinatanong niya yun kadalasan eh. Anong ibig sabihin ng sarado? Pero pag related dun sa ginagawa niya yung lumalabas na word, gagawa niya ng istorya yun. Sarado pa rin. Hello mga idol, ang ibig sabihin siguro niyang sarado ay isasarado ko yung ilaw o isasarado ko yung plug. Diyos ko naman, Kuya Red, di ba? Diyos ko naman, isasarado ang ilaw. Isasarado daw ang ilaw? Come on. Napaka-dumb naman ng theory mo na yon. Kasi yun maririnig ko mamaya eh. Gusto niya patayin ko yung ilaw ng flashlight, kaya sarado. Baka yun yung ibig niyang sabihin. Nababato. Gustong patayin ng ilaw kasi makikita. Hindi ko alam kung ilang. Sarado na naman. Pwede nyo bang pailawin yung bola? Ano yan? Puti talaga mga idol. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. So may umuusok dito sa may umuusok diyan sa baba, dito, may usok. O ano ngayon kung may umuusok? 'Di ba? Tsaka lagi niyo napapansin pag may mga ganyan, laging hindi nakikita yung source ng usok. Palaging nasa edge lagi ng screen. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo. Marumi. Sundan mo ako. O yan. Anong ibig sabihin mong marumi? Itong ilog ba marumi? 'Di ba? Hindi niya alam ibig sabihin, pero sundan mo ako, gagawa niya ng istorya. Sundan mo ako mga idol, tumatay yung balahibo ko, promise. Sarado na naman.
Anong ibig sabihin yung marumi? Andito. Yun siguro ibig sabihin nila. Forward. Ang ano? Wait lang Mga idol nakalimutan ko kasi yung lagayan, sorry. Doon ko Pailawin yung i-resume kung saan pinaano na siya ng Encanto. Pinahawak niya na pala sa Encanto yung camera niya. Ito mga men may lumabas sa Ghost Tube. Random word to. Kusina, kitchen. Paano ngayon ang ano ni Kuya Red yan? Paano ngayon sasabihin mo, Kuya Red, yan? Naglabas ng word na kusina at kitchen. Wala ka naman sa bahay. Kusina. Yung matino, yung piliin nyo. Ayusin nyo yung pag-uusap sa akin. Tignan mo, pagka hindi niya malaman kung paano gagamitin yung word, nagpapalusot siya. Di ba? So, ito yung, dito tayo mag-start. 43 minutes. Mag-analyze ng ulit. Hindi ko alam kung bakit yung boses ko lang yung nakuha ng camera. Yung boses niya wala. Okay mga idol, kayo na mag-analyze ng Okay, analyze namin. Yung mga sinasabi. Ulitin natin, intro na, umpisahan natin. Yung boses ko lang. So akala ko tao. Sino ka? Sino ka? Hello mga idol. Dito ko unang narinig yung boses niya. Yan. So akala ko tao na nagsalita. Yan, sinabi ko may tao ba dyan? Yan, narinig ko yung boses niya mga idol. Pero pagdating sa editing, hindi ko alam kung bakit yung boses ko lang yung nakuha ng camera. Ito yung sinasabi ko kagabi. 'Di ba? Dapat naging consistent ka dyan. Just sa sinasabi mo na yan. Pero during that time kagabi na kinakausap mo yan, dapat dapat kahit na papaano, hindi ka pa rin aware na hindi nakukunan sa camera kung talagang buhay na buhay yung naririnig mo Di ba, men? Magpatuloy natin. Yung boses niya wala. Okay mga idol, kayo na mag-analyze ng kung ano yung mga sinasabi niya. Basta yung yung sinasabi niya, based naman doon yung mga response ko. Kayo na lang mag-analyze kasi hindi talaga nakuha yung boses niya. Yan mga idol. So panoorin natin. May nagsalita. Narinig ko. Kumatay yung balahibo ko. So may nagsalita daw, Alam mo, nakikita nyo. Ngayon, ang tanong, bakit tumatayo yung balahibo ni Kuya Red kung hindi totoo yung nangyayari? Ang goosebump kasi, goosebump, sabi nga ni Maestro Ozzy, ang goosebumps ay natural reaction. Hindi lang naman sa takot nangyayari yan Pwede sa excitement. Kahit nga na-jibs ka, mararamdaman mo yung goosebumps na yan Or may excited kang isang bagay na dapat mong gawin, 'di ba? Hindi actually related sa paranormal yung goosebumps, 'di ba? Tingnan nga natin yung kung paano nangyayari ang goosebumps. Cause. 'Di ba? According to Dr. Ford, goosebumps, also known as horripilation or polio erections, occur when your sympathetic nervous system triggers the tiny muscles located at the base of each hair follicle. The erector pili muscles to contact. That muscle causes hair to stand to the end. Major cause. As you have may noticed, goosebumps tend to form when you're cold. Pwede malamig, They also form when you're experiencing a strong emotional feeling such as sobrang takot, sobrang lungkot, sobrang tuwa, and sexual arousal. Goosebumps may occur during
occur during time of physical exertion, even for small activities like when you're having a bowel movement. Kahit malamig, 'di ba? Basta extreme emotion, 'di ba? Kung excited, malay ko lang ba kung excited si Kuya Red do sa ginagawa niya, 'di ba? Hindi mo rin ma-determine, hindi porket may kung tumatayo ang balahibo mo, paranormal na agad. Minsan nga extreme na nahihiya ka, nangyayari yan, yung cringy, 'di ba? Hindi ko alam mo nakikita nyo. Pwede ka bang magsalita ulit? Ang hindi ko rin naiintindihan dito, 'di ba? Katulad nung kay Maestro Ozzy, nakakausap ka pala ng ganyan, ba't dinadaan pa sa ghost tube? 'Di ba? Hindi ko nagigets yun, men. Kayang-kaya pa lang ng Encanto na kausapin ka ng ganyan, ba't dinadaan mo pa sa ghost tube? At pag bumalik ka dyan, nag-ghost tube ka pa rin. Pwede ka naman palang kausapin ng ganyan ng direkta. Sino ka? Totoo ba yan? May tao ba dyan? Bakit? Nag-iisip si Kuya Red ng aanuhin niya. Kanina po ba ako naririnig dito? Ito ha, nagpe-pretend siya na may kausap siya eh. Pero wala siyang kausap. Anong indication na wala siyang kausap? Hindi siya sumasagot eh. Puro siya yung tanong ng tanong. 'Di ba? Ang conversation kasi parehas kayong nagsasaluhan ng information dapat. Si Kuya Red palaging tanong ng tanong. So wala siyang kausap dito. Nagpapanggap lang siya na may kausap. Diba? Hininga niya pala yun, men eh. Yung nakikita nating usok kanina, hininga niya pala yun. Tinan mo ha. Oh. Diba? Ibig sabihin, malamig dyan sa lugar na yan. So yung nakita nating usok kanina, hininga niya pala yun. Ulitin natin uli. Ha? O, diba? Hininga ni Kuya Red yung yung usok. Tao ka ba o Encanto? Diba? Hindi niya nakakausap, wala siyang naririnig. Tanong siya ng tanong eh. Wala siyang acknowledgement na. Halimbawa ko sumagot, kaya pala ganito, ganyan, ganyan. Diba? Wala. Puro siya tanong. I don't know, eventually, ano ba siya? Ano niya na ba yan? I-acknowledge niya na ba yung yung sagutan nila? Pero nanginginig yung ko mga idol. Pero clearly wala siyang kausap sa part na to. Rus Antipatris Benedicti. Rusa Craset Mihilox nung Dracoset Mihidox. Ito ha, para maintindihan nyo, nagsi-Saint Benedict's Prayer siya. 'Di ba? At para saan ba ang Saint Benedict's Prayer? Tingnan natin yung translation ng Saint Benedict's Prayer. 'Di ba? Saint Benedict's Prayer translation para maintindihan natin. Ito ang meaning ng ng Saint Benedict's Prayer. Yung Satana na mini-mention dun sa Saint Benedict's Prayer, kay Satan yun eh. 'Di ba? Ngayon, kung babasahin natin yung yung meaning ng Saint Benedict's Prayer. Sana ba 'yon? Doon tayo sa mismong meaning, hindi pala yan. Meaning of Saint Benedict's Prayer. Ang ibig sabihin ng Crosacra Sit Mihilux, ng Draco Sit Mihidux, which means, may the Holy Cross be my holy light, let not the devil be my guide. Diba? Ang nakalagay na Vade retro Satana
Ibig sabihin nun, bigan Satan. Pinapalayas mo yung mga devil pala dyan, men eh. Nun quam suade mihibana, never suggest vain things to me. Sunt malakweli bas, what you offer me is evil. Ipse venina, diba? Drink your own poison. Diba? Ang ibig sabihin ng ng Badre Retro Satana pala, bigan Satan. Pinapalayas mo si Satan diyan eh. So kung gagamitin ni Kuya Red yung yung St. Benedict's prayer diyan, si Satanas ang pinapalayas niya, demonyo. Demonyo ba si Justin? Naging kaibigan mo pa nga yan eh. So nagkakaroon ka ng kaibigan na demonyo? 'Di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat iniintindi nyo. Hindi yung basta naniniwala kayo. 'Di ba? Idadasal mo diyan, bigan Satan, si Justin. Ano ba, demonyo ba si si Justin? Hindi, mga bobo tanga-tangang follower na ito. Ibig sabihin, hindi alam ni Kuya Red yung inaano niya, yung ginagawa niya. Gagamitin mo sa isang engkanto yung sa bagay, may mga nagsasabi na fallen angel daw yung mga engkanto na yan, So, kung fallen angel yan, demonyo talaga yan. Tapos nagiging kaibigan ni Kuya Red. Nagkakaroon siya ng kaibigan na demonyo? Ganun ba? Come on. Badre Retro Satana nung quam suadi mi Ivana. Sunt malakweli vas, epse venina vevas. Drink your own poison. Sigurado ka? Hindi ka talaga tao. Pwede ka bang magpakita sa akin? Diba? Puro tanong yung mo men eh. Hindi ka nag-a-acknowledge ng sagot eh. Diba? Gets nyo mga men? Wala talaga siyang kausap dito, puro siya tanong. I don't know eventually kung niya pa. Idol, no? So, ang naalala ko dito sa part na to, ang sinabi niya, ako po ay engkanto. Yun yung sinabi niya. Yun yung word. Engkanto pala eh. Bakit ka? Nagsi-St. Benedict's prayer ka? Badre Retro Satana. Bigan Satan. Ano ba yan? Naalala ko. Kaya sinasabi ko na totoo ba talaga yung yung sinasabi niya. Yan mga idol. Explain ka eh. Asan ka? Mga idol, ang lakas ng boses niya. Para yung boses niya sa tenga ko lang. Bakit aware ka na naman dyan na sa tenga mo lang, malakas yung boses niya? Sabi mo dun sa voice over, hindi pala na-capture yung yung boses, pero dyan aware ka na sa tenga mo lang. Paano mo nasabing sa tenga mo lang at hindi talaga nasa surroundings mo? Diba? Yan yung mga questions na dapat tinatanong nyo eh. Yung paano mo nasabi na sa tenga mo lang? Hindi mo pa nga nare-review yung video mo nung time na yan eh. Diba? Ba't ang lakas ng... Nandito ka ba sa tabi ko? Wala. Lahat ng sinasabi ni Kuya Red dyan, puro tanong. Ba't palipat-lipat yung boses mo? Diba? Ni walang sinasabi si Kuya Red kung ano yung sinasabi eh. Tanong siya ng tanong eh. Hindi conversation to. Mga idol, imposibleng lumipat yung boses dyan. Kasi yan eh, masukal yan eh. Ay, Diyos ko, Kuya Red. Oo. O yan dapat ang ginagawa mo. Dapat ina-acknowledge mo na may nagsasalita. Masukal. Pero too late naman eh. Yan eh. Oo. Ako nga si Red. Too late na yan masyado ka nang nagbabad dun sa dun sa puro katanong. Ngayon mo lang ina-acknowledgement, fake na fake tong conversation na to. Ako nga si Red Galvez. Oo. Idol, nanginginig yung ko. Sabihin mo naman sa amin kung ano yung tinanong sa'yo. Nanginginig yung kamay ko. Rusanti Patris Benedicti. Nanginginig kasi nga malamig. Nakikita naman namin umuusok yung hininga mo. Rusa Kraset Mihilox nung Draco Set Mihidox. Badre Retro Satana. Bakit dinadasalan mo ng ganyan ng engkanto? Hindi naman demonyo yan.
Pang-exercise yan, men eh. Swadimivana, Sont Malakwelivas, Epsevenina, Bevas. Bakit ko pa Ginagawa niyang mechanical yung ano, no? Ginagawa niyang mechanical yung dasal, no? patayin yung ilaw? Tanong na naman, no? Bakit patayin na yung ilaw? Bakit ano? Come on. Forward na nga natin to. Bakit yung boses mo nandyan? Puro tanong eh, no? Wala naman siya response na ano. Diba? Nagpe-pretend na lang siya na may kausap siya. Mga aswang na nakita ko nung nakaraan. Forward na natin. Ay, dito kanina, di ba? Sabi nyo palasyo. Oh, naintindihan ko. Kaya nga, akala ko nga mamamatay na ako eh. Yan, ganyan dapat ang conversation. Diba? Dapat ganyan. Kasi yung unang ginawa mo kay Red, tanong ka ng tanong eh. Then nagpapanggap ka na may naririnig na boses eh. Diba? At least kahit pa paano, ito, bumawi ka pala bandang huli. Pero too late na. May na-establish na kami na ano eh. Sino ng camera? Eh, natulog nyo ako eh. Ano nagdala ng camera? Mabuti naman. At wala kayong masamang intensyon sa akin. Salamat naman at pinapunta nyo ako dito. Salamat din. Ano yung Ilawan ko muna. Saan? Isip ko eh. Susunod nga pag magpapareha kayo sa akin, magbigay kayo ng timestamp. Kasi ang haba nito, men eh. Hindi pa naginip yan, nare-record mo eh. Tinira niya ako. Wala. Sabi mo lang yan. Pala yung mga kanto. Asan ka na? Oh, lapit na ng boses mo. Asan ka banda? Pwede ba ako umakyat dyan? Oh, so ito may nakaka-capture na siya na item, ano? Ikaw ba yan? O yan, meron nga, ano? Meron, sige. Pwede ba ako umakyat dyan? Wala kasi ako makita. Bakit itututok mo na naman sa iba yung camera, men? Nakakita ba kayo paggabi? Pag sabi nila pag maitim daw masama. Boring as hell. Mga idol, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Ganito lang kalayo. Pwede ba akong lumapit kon? Ano? Hindi ko itatapat sa'yo. Pwede ba hawakan mo yung camera? Yan, papahawakan niya yung camera. Encanto yan, ha? Ba siya? Pwede mo ba akong videoan? So, ibig sabihin, tao yun. Nahawakan yung cameraman, eh. Pwede nyo ba itaas yung camera konti? Pwede nyo ipataas ba konti? This is bullshit. Naniniwala ba kayo doon? Inawakan ng ano? Hindi, malay mo kaya naman ng Encanto yun eh. Pero nakikita nyo yung inconsistency at yung mga napuna natin doon sa video. Diba? May mali. Diba may mali doon sa ginagawa niya? Sana kahit pa paano naintindihan nyo yung ginagawa ko dito, ha? Hindi lang ako basta naninira. Objective naman yung ginagawa ko eh. Kung ano yung nakikita ko dun sa video, sinasabi ko sa inyo, pwede nyo double check kung inimbento ko yun o hindi. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.